Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay na sinasabi niyang wala naman daw na nilabag ang SMNI sa kanilang prangkisa. So ito, ipaliliwanag po rito ng isang franchise lawyer kung bakit nasabing wala pong nilabag ang SMNI. So ito naman po reaksyon ni Banat Bay sa isyung ito. So panoorin po natin. Ipinaliwanag ng franchise law expert si Attorney Rolex Suplico kung bakit walang violations sa prangkisa ang SMNI. Bakit nga Si ba? Suplico ay bahagi ng defense panel na network sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises. Una, sa ipinaliwanag ni Suplico, ang bintang ng violation sa change of ownership o sino yung may controlling interest sa network na kung may pagbabago man, ay dapat raw ipaalam sa Kamara. So linawin po natin, yung franchise law expert po na to is defense po ng SMNI. So abogado po to ng SMNI. So sa kanya meron po siyang pananaw kung bakit wala pong nilabag na anything tungkol sa prangkisa po ng SMNI. So pakinggan po natin. Ang tinutukoy nila, yung pagpapalit po ng Phoebos Holdings Capital Inc. Na pumasok po at 46%. Now, sa batas po at sa jurisprudence ng Korte Suprema, pag sinabi niyong controlling interest, ito po'y 50% plus. Ayun. Yan yung paulit-ulit na hindi naiintindihan ng iba. Kasi pinipilit nila, violation daw yung pagpasok nitong isang kumpanya na humawak sa SMNI. Okay? Ang hindi nila nakikita doon, yung sinasabi na majority o yung controlling, 46% lang ang pinasok ng kumpanya na yon. Dapat 50 plus kasi nga majority. Alam nyo, kapag talagang gustong butasan yung ganyang mga klaseng issue, hindi nila nakikita yan. Kahit na nakasulat yan sa batas, may jurisprudence na yan. Baliwala yan. Kasi para sa mga mambabatas natin, dahil gusto nga nilang ibagsak ng SMNI, 50% or less than 40%, it doesn't matter yan. Basta nagpalit kayo ng pangalan o nagpalit kayo ng majority kung sino yung mahawak niyan. Wala kaming pakialam. Basta nagpalit kayo na hindi alam ng Kamara, violation na kagad, antimano yan. So, hindi na sa kanila importante yan. Or sa kanila parang aprobahan man ng Supreme Court yan, okay lang. Or hindi aprobahan. Ang importante sa kanila nagawan nila ng issue yung SMNI. Naintindihan nyo? Parang sa kanila pinaka number one priority nila is lagyan nila ng bahid ng ng hindi maganda yung SMNI. 'Di ba? Kahit na alam naman nila na nakasulat sa kanila naman nang galing yung batas na yan, sila ang gumawa niyan. Pero hindi nila naiintindihan. So, 'di ba? Ang purpose lang talaga nila is mabigyan lang ng hindi magandang imahe yung SMNI. Tikstak, hindi nyo pa alam kayong mga mambabatas talaga kayo? Paano kayo nakagraduate? Sa bagay, hindi nga nila alam yung utos ng ating batas Ano ba utos ng ating batas? Na isa lang dapat ang iyong asawa. Yung isa nila, nadadagdagan ng 2, minsan nagiging 3. Hindi sila marunong magbilang. Iba ho ang 46%. I-compare mo sa 50%. Siyempre, alayo naman ng 46 sa 50. Alam mo yan ang bagay na hindi nyo malulusutan. Ako nakita ko na to Nakita ko na ito na matalino ho itong pamunuan ng SMNI. Hindi ho simpleng bumanat si Kibuloy. Sa totoo lang. Kasi eto to handle a church with so many people, I'm not saying that he is spiritual. I'm not saying that he is holy. I'm not saying he is right. Pero isang sigurado ko, to be able to handle a lot of people only means you are a administrator. You have a gift of administrator and you have a gift of leading people. Alam mo, yan ang isang bagay na nakita nyo yung mga records, yung pinakita sa video nila Coach Olive, nila Boss Dada. Kumpleto sila ng record. Pag pumasok ka sa kingdom na yan, meron kang pipirmahan. Pag lumabas ka, may pipirmahan ka din. Ano yun? Dokumentado. Ako nga, sa totoo lang iilan lang ang hawak kong Mocha Girls. Hindi ko nga na-document lahat Si Pastor Kibuloy, amantakin mo, sobrang dami, na-document niya talaga lahat.
Kaya nga ang lakas ng loob niya na dalin sa korte yung mga kaso sa kanya. Kasi nga po, organisado sila. Organisado ho sila kung kailan pumasok yung mga nag-a-accuse sa kanya at kung kailan lumabas. May pirma. May release order. Dinaig pa ang gobyerno. Hindi ito, walang biro ito. Maniwala ako kay Sang, kaya nga sabi ko, itong tao na to parang pwedeng maging mayor pwede. Kasi magaling siya sa organization eh. Mahirap yan. Mahirap yan. Maniwala ko kayo sa akin. Ako nga, mag-organize lang ng trip. Kumari may Europe trip kami, US trip, para lang i-organize ko lahat ng ticket, i-organize ko lahat ng kung saan mag-check-in, kung saan ang kontrata. Hirap na ako, ilan lang yun. Ito, na-organize niya through delegating well yung mga bagay-bagay. So sa tingin ninyo, hindi niya magagawang kung sakasakali man na organisado ang pag-ayos ng SMNI? Ayan, nabutasan tuloy ito mga mambabatas, kaya lang hindi tinatanggap ng mga congressman yung dahilan nito ni attorney. Kahit sobrang... Kasi nga, sa pananaw nila, mali ang ginawa ng SMNI. Kasi kung aaminin nila, mapapahiya sila. Kaya kahit ano pang sabihin, kahit na nandyan na yan sa by the book pa yung gamitin ng nitong SMNI, sarado na po ang isip ng Kongreso na ito ay nagkamali, nagkaroon ng violation. Kahit po ang Senado na pinamumunuan ni Hontiveros, sarado na po yung mga isip niyan. Kahit pa sabihin nila dalhin pa sa korte yan, kahit sabihin ng SMNI ni Pastor Kibuloy, sa korte natin pag-usapan yan. Sa Kamara at sa Senado, guilty na po. May problema ang SMNI, may violation silang ginawa. Si Pastor Kibuloy is guilty na kagad kahit nililitis pa yung kaso. So, ganun na po kagad, wala na po tayong pag-uusapan doon. So, ang aantay na lang dito kung iaakit na po sa Korte Suprema. So, yun na lang po yung pinaka magiging endgame po nitong issue ng SMNI, yung Korte Suprema. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon ayaw pundalin ng Kongreso yung usapin na sa Korte. Kasi gusto nga nila lutuin yung issue. Gusto lang nilang bahiran ng kamalian kahit na alam naman nila na wala silang maibubutas. Hindi sa pinagtatanggol ng SMNI. Doon lang po tayo sa nakikita nating yung mga tanong nila nasasagot naman kasi ng SMNI eh. Kumbaga lahat ng isyung nilalabas nila, merong sagot yung SMNI. Gaya ng sinabi ni Banat Bay, dokumentado lahat yung kanilang mga transaction, lahat ng hinahanap sa kanila, meron silang may provide. Kaya nga matapang or matalinong sinasagot ng mga defense lawyer ng SMNI yung mga paratang ng mga kongreso at ng senador. Ang obvious na. Plus, mayroong 46% na stocks o higit 300 million pesos na investment ang Phoebus Holdings Capital Incorporated o PHCI sa SMNI na tinutukoy ni Attorney Suplico, habang 53% stocks o nasa 347 million pesos na investment naman ang investment ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na siyang major stockholder ng SMNI. pag 46%, walang controlling interest. Therefore, there is no need to secure the private approval of Congress. Yun kasi pinagpipilitan eh. Bakit daw nagpalit ng ownership nang hindi man lang sinabihan ng Congress since sila yung nagbibigay ng franchise? There was no, hindi nga controlling eh. Meaning, ang may-ari pa rin KOJC pa rin. Yun ang pinagsasabi. Sinagot rin ni Attorney Suplico ang issue ng red tagging na siyang inaakusa ng mga makakaliwang witness ng Committee on Franchise. Pati na ang issue ng fake news matapos tanungin ng isa sa mga program host ng SMNI na si Jeffrey K. Eric Celis kung totoo bang 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker sa taong 2023. Pag titingnan mo yung batas, nakalagay doon, deliberate, no? Or willful. Wala namang willful o deliberate doon eh. In fact, in so many instances, including sa harapan po ng Committee on Legislative Franchises, si K. Eric Celis po ay humingi ng paumanhin. No? Siya po yung humingi po ng sorry po siya sa harapan ng committee. Ang tao nagsusorry ay wala pong deliberate doon. At kung ito naman po ang patakaran natin na lahat na pagkakamali, isasara natin ng stasyon,
wala na ho matitirang istasyon sa buong Republika ng Pilipinas. Correct. Sa dami-dami ng pagkakamali ng mga ibang istasyon, sa dami eto, isa lang naman yung talagang idinidiin nila yung sinabi ni Ka Eric, which is nagtatanong pa siya. Hindi deliberate yun. Nagtatanong nga siya. Sige, sabihin na natin. Kasi yan ang sinasabi nila, medyo malicious yung pagtatanong. Sabihin na natin, there is something wrong. Doon. Isang host lang naman yun. Pwede naman nilang idemanda yun ng solo. Bakit entire SMNI? O bakit yung mga nagpapakalat ng fake news sa ibang mga istasyon? Yung mga ini-interview nila? O di kaya yung mga host nila na may pagkabayas? Bakit hindi nila pinupuna? Ang dami. Kasi nga, ang target lang nila dito si Kibuloy lang dahil malapit kay Pangulong Duterte. Na si Pangulong Duterte talagang kumakabanat dito kay Marcos, talagang wagas. So, parang masaktan lang or para bigyan na ng sakit ng ulo si Pangulong Duterte, ang inaatake si Kibuloy at yung kanyang estasyon. Dahil nga meron ding programa si Pangulong Duterte, yung gikan sa masa na nasa SMNI. So, hindi nila, kumbaga parang hindi nila makontrol si Pangulong Duterte dahil nga hindi rin nila makontrol yung SMNI. Hindi kagaya ng ibang mainstream media na kayang brasuhin itong mga mambabatas natin na nagbibigay ng prangkisa. So, kaya ngayon, ginigipit nila tong SMNI kahit na totoo naman, di ba? Marami istasyon ng mainstream media na naglalabas ng fake news pero bakit hindi nila kinakastigo? Bakit itong SMNI na isang host o dalawang host lang naman yung nakapagbigay daw di umano ng fake news o ng maling balita, humingi naman daw ng pasensya o paumanhin, or pwede naman idemanda rin naman yung dalawang host na yon. Bakit nga naman buong station yung kailangang halukatin yung pagkakamali, di po ba? Daming istasyon na ganyan, don't tell me, SMNI lang. Huwag kayong gano'n, na halatang pinipili nyo lang, titirahin nyo Kasi tao lamang tayo prone to err. Pinaliwanag rin ito ang ipinipilit na dispersal of ownership violation ng network. Batay sa franchise law ng SMNI o Republic Act 11253, required ang network na magbenta ng at least 30% ng outstanding stocks nito sa mamamayang Pilipino. At malinaw na walang required timeline dyan ang SMNI, lalo pat sa 2044 pa, mapapaso ang franchise nito. Ngayon, nagkamali bang Kongreso? Hindi ko po alam Kung nagkamali man sila, sa batas po yun Bukas, ikaw naman na ikukulong. Attorney Rolex Suplico, bukas na bukas, ikaw na ipapatawag, ikaw na ngayon ang akusahan nila. Yari ka bukas. Alam mo naman dyan sa kamera may pagka-martial law dyan Di ba? May pagka-martial law dyan. Yun lang. Kapag ginusto ng kamera na itong si Attorney Suplico gawan din ng issue, malamang sa malamang pag-iinitan to. Pero tingin ko naman mukhang hindi nila to kakayanin kasi magaling na abogado. So abangan po natin kung anong pwedeng mangyari rito. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo parati.